Story time na naghahanap lang ako ng work tapos biglang may nag-offer na maging asukal di papa ko. Nung bata kasi ako mga ante, gustong gusto ko na mag-work. Nag-start ako mag-work mga ante, 18 years old. So, kakatapos lang ng quarantine yan, so medyo maselan-selan pa. And sobrang hirap maghanap ng work. Pero, naghahanap pa rin ako kahit sobrang hirap. Tapos may nakita akong post sa Facebook, which is hiring daw sila ng call center. Ako naman tong si ate, hindi naman ako masyadong marunong mag-English, pero carry the boom boom na. Tapos mga ante, may message ko nag-post, sabi ko how po, like how mag-apply. Lalaki kasi yung mga ante, tapos kabarangay ko pa. Tapos sabi niya mga ante, need mo ba talaga ng work and why? Sabi ko naman, dahil kakatapos lang ng quarantine and bakasyon naman ng mga panahon na yun, need ko rin ng income for myself. Kasi nga hindi ako mahilig humingi sa mga parents ko. And sabi niya, okay, I understand. Hindi ko masyadong nakikita yung guy sa barangay namin mga ante, pero taga dun siya. Tapos mga sisi, pinapapunta niya ako dun sa bahay nila, sabi niya magdala daw ako ng ID. Sabi ko naman, ba't sa bahay mo? Ba't hindi dun sa mismong company? Sabi niya naman mga sisi, para daw matraining niya ako. Training? Anong klaseng training? Sabi ko naman, no, no, no. Kasi nga mga sisi, hindi talaga ako mabilis magtiwala sa mga tao. And after nun mga sisi, pinipilit niya talaga ako. Like sabi niya, pumunta daw ako sa bahay niya para daw ibibigay niya na daw sa akin yung mga question kapag daw nag-apply ako. Like sa interview nga. Sabi ko naman, ba't hindi mo na lang isend sa messenger? Sabi niya, mas maganda daw in person kasi daw gusto niya daw ako makita in person. Oh my God! Naloko talaga ako mga ante. Sabi ko, ikaw ba yung may-ari ng kumpanya? Tapos akala niya siguro mga ante ko nang bibiro ako. Sabi niya, you're so funny. Sabi ko naman, putang ina nito. Pero sinabi ko lang sa isip ko. Tapos hindi ko na siya minessage mga ante kasi nga naloka ako. Ba't ko kailangan pumunta sa bahay nila, right? Tapos mga ante, kinabukasan, minessage niya ako. Binigyan niya ako ng date kung kailan daw pwede mag-apply and binigyan niya sa akin yung mga answer. Yung mga answer sa interview. And after nun mga ante, tinanong niya kung ano daw yung number ko para daw tatawagan niya daw ako kung what time, ganon. Ako naman, okay, I think you're legit, ganyan-ganyan. So binigay ko yung number ko. Tapos sinend niya sa akin yung ID niya, which is katunayan na nag-work siya dun sa company na yon. Mga ilan oras lang mga auntie ko, may nagsend ng 1.5 sa GCash. Tapos, same name, which is siya yon. Sabi ko naman, ba't mo ko sinenda ng pera? I don't need your money. Sabi niya naman mga auntie ko, para sa'yo yan kasi maganda ka. After nun mga auntie ko, sabi ko, huwag mo na ako i-message kasi ayaw ko sa'yo ang pangit-pangit mo. Sinabi ko talaga mga auntie ko na pangit siya. Like, hindi ko siya type. And matanda siya sa akin mga ante ko. Sobrang tanda niya sa akin. Like parang tatay ko na siya ganun. After ng mga ante ko, minessage niya ako. Tapos sabi niya nga kung pwede ba nga araw, maging sugar di papa siya. Ko. Which is sugar daddy nga. Sabi ko naman, ew, yak, hindi kasi sobrang pangit mo, ganun. Ayoko sa'yo, ganyan-ganyan. Like, ayoko talaga sa'yo, like, no. Tapos mga ante ko, bigla niya ako minessage. Sabi niya pa naman, pwedeng pakibalik na lang yung 1.5. Sabi ko naman, hindi ko naman hiningi yun, kaya wala akong ibabalik sa'yo. Tapos binadishame pa naman ako mga auntie ko. Sabi niya, nakikita kita dito, sobrang payat mo lang, tapos sobrang tangkad mo. Hindi ka naman maganda. Loka na mga auntie ko, binlock ko na afternoon. Tapos mga auntie ko, I remember, nakita ko siya isang beses na namamalengke ako. Tapos tinignan niya talaga ako ng masama mga auntie ko, pero hindi niya ako ma-approach kasi nga siya yung mali. Pero yung tingin niya talaga mga auntie ko, parang mamamatay na ako sa tingin niya, like talaga mga auntie ko. Pero carry boom boom na siya mga auntie ko kasi wala naman tayong pa-curse sa kanya. After nun mga auntie ko, hindi na siya nakapag-message kasi nga binlock ko na siya. And sabi niya, sisiraan niya daw ako sa mga tao. Just, wala naman siya masisira. Kaya hindi ko talaga siya masyadong problema nung pinagbantaan niya ako kasi wala naman siya mahalong cut na mali tungkol sa akin.